Salamat, no? Um, sa ating Panginoon dahil napakaganda po ng ating pag-aawitan, no? Salamat sa ating praise and worship team, no? At tunay na naihatid tayo sa paanan ng ating Panginoong Diyos. No? So ngayong umaga ay sa ating pagpapatuloy ng series tungkol po sa Colossus chapter 2 verse 7, no? Yung deep roots. Yan. Na-topic na po ito ni Kuya Chris nung Saturday. So ating pong ipagpapatuloy na ating tema ngayon ay tungkol sa deep roots. Colossus chapter 2 verse 2. Verse 7. Okay. Church, nais ko muna kayong tanungin o magmuni-muni. Isipin natin ang isang napakalaking puno, no? Puno ng mangga, puno ng akasya. Hindi ko alam kung anong puno ito eh. No? Yan. Kapag dumarating yung isang napakalakas na bagyo, napapansin natin na hindi ito basta-basta madaling mabuwal. No? Actually, nahanap ko nga po yung video ko nung nakaranas kami ng bagyo at talagang tinutukan ko yung isang puno ron. No, talagang kahit anong lakas ng bagyo. Ano nga yung bagyo na yon? Ulysses ba yon? O ano? Talagang hindi siya kayang tibagin, no? Hindi kayang ibuwal. Kahit na makikita mo yung hangin na umiikot, na may ipo-ipo, nakatayo pa rin siya. No? Kasi malalim yung kanyang ugat. No? Ngunit yung mga punong hindi gaanong malalim o matibay ang ugat ay ito naman yung mga puno na madaling mabuwal. No? Kaya konting hampas lang ng hangin, nabubuwal. So, ano nga ba ang sikreto ng punong ito? Yan. So, ang sikreto, hindi yung dami ng dahon, no? Hindi ko lang na sa kabuuan eh. Hindi lang sa dami ng dahon. At hindi rin sa ganda ng kanyang mga bunga o kanyang mga bulaklak. Ang sikreto nitong puno na to ay yung ugat na nakatanim sa ilalim ng lupa. Yan, makikita natin, no? Yan ang sikreto niyan. Hindi yung ganda ng dahon, ganda ng puno, ganda ng bulaklak, hindi. No? So, madalas kapag tinitingnan natin ang isang malaking puno, ang hinahanga natin yung laki, yung taas, yung lawak ng mga sanga, yung bunga, yung lilim na nagbibigay sa atin. Ngunit ang totoong dahilan nito kung bakit nanatiling matatag ang puno na ito, sa gitna ng unos ay ang ugat na nakatago sa ilalim. Yung konteksto ng Colossus chapter 2 verse 7, ganito rin ang buhay Kristiyano. Ang tunay na katatagan natin ay hindi nasusukat sa tagal ng paglilingkod natin, sa tagal ng pagiging Kristiyano natin, sa dami ng mga verses na kabisado natin, o sa posisyong hawak natin sa simbahan, o sa dami ng ministry natin. Ang tunay na katatagan na nakikita sa lalim ng ating ugat kay Kristo. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, hinarap ng iglesia noon ang mga maling turo, no? At filosofiya na nagbabantang maglayo sa kanila sa Panginoon. Actually, yung Book of Galatians at saka Book of Colossus, halos pareho ito. No? Kapilit sa Galatians, sinisira nila, binabago nila yung katuruan ay ibinigay ni Paul. Dito naman ay inilalayo sila sa mga natutunan nila. So kaya, pinaalalahanan sila ni Pablo.
Hindi sapat tanggapin lang natin si Kristo. Kailangan natin mag-ugat sa Kanya. So ito yon. Kailangan natin mag-ugat sa Kanya. Ito na yung gawa. No? Ito na yung may ginagawa tayo o mga gagawin ng isang Kristiyano. Sabi ni Paul, hindi sapat lang natanggapin lang natin si Kristo. Okay, by grace tayo, save na tayo eh. Hanggang doon na lang ba tayo? Hindi na ba tayo, sabi rito, magpakatatag kayo. Hindi na ba tayo magpakakatatag? Hindi na ba lalalim yung ating pananampalataya kay Kristo? So paano natin malalaman na lumalalim yung ating pananampalataya kay Kristo? Pag-aaralan po natin ito. Yun po ang bilin ni Paul sa mga taga-Colosas. No? Dahil tinanggap nila si Kristo, dahil saved na sila, pero wala naman silang magawa, wala silang ginagawa, ang tendency ng mga taga-Colosas ay madaling mabuwal, madaling matukso, madaling matangay. No? Same as sa Galatians. Kaya basahin natin itong Colosas. Ang version ko po rito ay ang salita ng Diyos. No? So tayo po ay sabay-sabayin po nating basahin. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming pong salamat sa umagang ito. Salamat, Father God, na pinagkatipon niyo po kami rito upang kayo po ay aming sambahin, luwalatin. Father God in heaven, salamat sa nauna naming pagpupuri sa inyo. Tunay, Father God, na nabuksan po ang kalangitan upang ang aming pong mga puso at isipan ay malayang makarating sa inyo. At Lord God, anuman po ang nakikita nyo sa amin, nagpapakumbaba po kami, nagpapasiyasat na linisin nyo po ito, Father God. Ang aming pong tema ngayon ay tungkol po sa gaano na po ba kalalim ang ugat ng aming pananampalataya sa inyo o ano po yung aming pong totoong pakikipagrelasyon sa inyo, Lord God. Hindi po dapat ito makikita sa panlabas na kanyuan, kundi sa aming lalim ng pagkakakilala po sa inyo. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Hindi po namin ito kaya kung wala po kayo sa aming tabi. Lord, maraming pong salamat sa umagang ito, sa aming pag-aaral. Ingatan niyo po ang bawat isa at gabayan niyo po sa aming pag-aaral ng inyong salita. Itago niyo rin po ako sa inyong likuran at ang kadakilaan, kaningningan ang siyang makita at hindi ang aking sarili. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Sabi rito, magpakatatag kayo. So, inuutos sa atin, magpakatatag kayo. So, paano tayo magpakatatag? At isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. No? Ito yung mahirap sa mga Kristiyano. No? Tinanggap natin si Kristo, tinuro na sa ating pananampalataya, pero hindi tayo lumalalim, no, sa pananampalatayang ito. Kaya sabi, pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Ngayong araw, tingnan natin ang 4 na mahalagang prinsipyo dito sa ating pag-aralan upang magkaroon tayo ng malalim na ugat at matatag na pananampalataya. Okay po tayo? Meron po akong 4 na nakita rito. Una, magpakaugat kay Kristo, deep roots establishment in English. So, ang unang hamon sa atin ni Pablo ay magpakaugat kayo sa Kanya. Kanino tayo magpapakaugat? Kay Kristo. So, paano? Paano tayo magpapakaugat? No? Sa agriculture o agrikultura, ang ugat ang umuhubog sa katatagan ng halaman. Tama po ba? Hindi ba pag nagtatanim tayo, kino-cultivate pa natin yan? Cultivate man tawag doon? No? Ito ang humihigop ng tubig at sustansya upang mabuhay ang isang halaman. Kapag mababaw ang ugat, madaling matuyo at mabuwal ang halaman.
Ngunit kapag malalim ang ugat, kahit dumaan ang matinding tagtuyot o malakas na bagyo, mananatili itong buhay at sariwa. Ngayon, kapatid, ang problema ng mababaw na pananampalataya, maraming mga Kristiyano ngayon ang masasabi nating palamuti. No? Palamuti lang ang pananampalataya. Anong ibig ko sabihin? Masipag pumunta sa simbahan tuwing linggo, ito yung nakikita natin, ito yung nakikita ng tao sa labas. Si churchgoer yan. Pero, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, kapatid, kamusta po ang buhay natin? Hindi na Sabado. Kasama Sabado kasi Sabado hindi nagpa-practice. Miyerkules, pagdating ng Miyerkules, wala rito. Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, walang oras sa panalangin. Yung iba nga, hindi pa marunong manalangin. Hindi nagbabasa ng Biblia at madaling matukso sa mundo. Kapag mababaw ang ugat nito, isang bulyaw o isang hindi pagkakaintindihan o isang matinding pagsubok lang sa buhay, tumatalikod sa Diyos o tumatalikod sa kapatiran. Ganun ba yung pundasyon natin? Na kapag hindi lang kami magkaintindihan ng kapatid ko ay hindi na tayo magpapansinan sa loob ng simbahan? Ganyan ang mga Kristiyanong panlabas, walang matibay na pundasyon. Mga kapatid, ang ugat natin ay ang ating personal na relasyon kay Jesus. Meron tayong intimate relationship. Saan ba nakabaon ang iyong buhay, kapatid? Sa ngayon. Ito ba ay sa pera? Ito ba ay sa opinyon ng ibang tao? O sa sarili mong lakas? Kung doon madali tayong mabuwal kapag may problema, sa tingin ko, kapatid, hindi sapat na nakaugat tayo kay Kristo. Malamang, nakaugat tayo sa tradisyon. Nakaugat tayo sa emosyon. Nakaugat tayo sa impluwensya ng ibang tao. Dapat nakaugat mismo tayo kay Kristo. Bakit? Kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, hindi tayo madaling matinag ng problema. Amen po ba? Sinong walang problema dito? Lahat may problema. Pero kapag si Kristo ay nasa ating buhay, yung problema, gaano man kalaki yan, mas malaki si Kristo sa problema natin. Amen po ba? Okay. Hindi tayo madaling madala ng mga maling katuruan tulad sa Galatia. Ito yung sinasabi ni Paul dito sa Colossus din. Hindi tayo madaling madadala ng mga maling katuruan. Kapatid, matanong ko nga po kayo, assess natin ang sarili. Ano po ba yung katuruan na natutunan ko kay Kristo? Kapatid, kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, hindi tayo madaling madala ng maling katuruan. Amen po ba? Sigurado ako matibay ang pundasyon nila. Ang pundasyon nila, si Kristo ang sentro ng buhay. Amen po ba? Hindi dahil sa gwapo Tapos hindi naman pala kilala ang Diyos. Gwapo, macho.
Ang ganda, sexy. Tapos yung pala, hindi naman kilala si Kristo. No? So hindi po. Madadala tayo sa maling katuruan. Pangatlo, hindi tayo madaling mawala sa pananampalataya. No? Yan, hindi tayo madaling mawala sa pananampalataya. Paano tayo magkakaugat kay Kristo? No? Sa pamamagitan ng panalangin at salita ng Diyos. Ito, madalas na natin itong tinuturo. No? Madalas na natin itong narinig. Panalangin at salita ng Diyos. Devotion. Wala tayong oras sa salita ng Diyos. Amen po ba? Paano tayo magkakaugat? Paano natin lalago ang ating pananampalataya kung wala tayong panalangin at wala tayong devotion? Mabuti pa nga yung laro nyong ML eh. Talagang kahit yung kalaban na karakter, kabisado nyo, pero yung karakter ng Bible, hindi nyo kilala. Amen po ba? Oh. Paano tayo magpapakaugat? No? Tapos, pagtitiwala sa gitna ng bagyo. No? Pagtitiwala sa gitna ng bagyo. Tandaan natin, ang ugat ng puno ay lalong lumalalim kapag may malakas na hanging ulan. Ang mga pagsubok sa buhay ay pinahintulutan ng Diyos. Amen po ba? Narinig niyo yung last message? Wala pong exempted sa trials, sa mga pagsubok. Para pilitin ang ating mga ugat na humarap ng mas malalim upang kumapit kay Kristo. No? So matatag, nakapit, kapayapaan at pagsuko. Yan po yung pagtitiwala sa gitna ng bagyo. Okay po tayo? Pangalawa, magpakatibay sa pananampalataya. Yan. Strong foundation. Kapatid, gano'n ba kalalim yung ating ugat kay Kristo? Ito yung ikalawang punto ay ang pagpapatibay ng ating pundasyon. Ang salitang magpatibay o build up sa English o strong foundations, edification ay isang terminong pang-agrikultura o construction. Ito ay tumutukoy sa pagtatayo ng isang gusali sa ibabaw ng isang matatag na pundasyon. Hindi ba't paggagawa tayo ng bahay, anong unang inuuna natin, Pastor? Yung gumagawa ng bahay, di ba pundasyon? Tama ba? O, kapag mababaw ang pundasyon natin, baka mabuwal kagad tayo. No? So ang pundasyon natin ay hindi dapat nakabatay sa damdamin lamang. Ay, hindi na ako save na ako eh. Damdamin yung kapatid, hindi na ako gagawa, save na ako eh. Nakabase sa pananampalataya, basta may pananampalataya ako, okay na ako. So hindi po doon nakabase yung ating pundasyon. May mga araw na minsan masaya tayo, pakiramdam natin ay malapit ang Diyos sa atin. May mga araw naman na malayo tayo sa Kanya. No? May mga araw na pag pumunta tayo ng Romblon, pagbalik natin, pagpunta ron masaya, pagbalik, hindi na. Klaseng pundasyon meron tayo, mga kapatid. Sabi nyo, kilala nyo si Kristo. Pagpunta ron, masaya. Pagbalik, malungkot. Kapatid, ang totoong pundasyon, kung talagang kay Kristo tayo, si Kristo ang titingnan natin, kahit sino pa ang nasa paligid natin. Amen po ba? Bakit? Ako, isa lang ang prinsipyo ko. Hindi naman ako nagkakasala. Kung ako man may kasalanan, pananagutan ko to. Paano kung siya? Ang importante, wala akong inanakit sa kanya dahil lang sabi, mahalin mo ang iyong kaaway kagad. Kapwa mo na. Yan, di ba? Kasi kung may pundasyon kang mahalin mo ang iyong kapwa, kahit na anong mangyari sa inyo sa saan mang lugar, no? Hindi kayo mag-aaway. Bakit? Utos ng Lord, mahalin eh. Mahal ko to.
Amen po ba? No? Yan. Ngunit ang matatag na pananampalataya ay nakatayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kung may matatag tayong pananampalataya, no, nakatayo tayo sa salita ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ano yung katotohanan? No? Yung nasa Bible. So, may nararamdaman man tayo o wala, ang importante, ang katotohanan ng salita ng Diyos ang ating pinaninindigan, ang ating pundasyon. Amen po ba? Okay. Paano nabubuo? Yan, paano nabubuo ang matatag na pundasyon? Paano nabubuo ang matatag na pundasyon? Nabubuo ang matatag na pundasyon. Una, regular na panalangin. Madalas ko sinasabi to. Paggising, manalangin. Pagtulog, manalangin. Oh, nakalimutan na yung tanghalian. Tuwing kakain, manalangin. O baka nga pag naglalaro kayo ng ML, di pa kayo nananalangin eh. Regular na panalangin. Pagbabasa ng Biblia. Kapatid, kailan mo ba huling binasa ang Biblia? O baka naman, ang swerte nga ng generation natin ngayon, napaka-bless ng generation natin ngayon. Dati, ang mga pastor noon, ang lalaki pa ng Bible. Mas malaking Bible, mas religious ka. No? Pag maraming Bible, ang daming version. May Tagalog, may NIV, daming version. Nakikita ko yung dati, nung malita ko. Dala-dala yung Bible, ang dami. Pero ngayon, isa na lang yung inahawakan natin. Hindi pa natin mabasa. Ano yung inahawakan natin? Cellphone. Ang palad nga natin eh. No? Napakadali ng magbasa ng Bible. Kung tinatamad ka magbasa, may audio Bible. Walang dahilan, kapatid, para hindi ka magbasa ng Bible. Kahit may ginagawa, ako nga may ginagawa eh. Minsan, nagkukumpuni ako, kakabit ko sa speaker. Oh. Iano ko yung verse. Napapakinggan ko. Amen po ba? Okay. Sa pakikipagtipon, yan, pakikipagtipon sa kapwa mananampalataya, no? Dapat lagi tayong dumadalo. Prayer meeting, yung Sabado, Sunday service, yung ministry sa labas, dapat lagi tayong dumadalo. No? Kasi sabi naman, huwag kaligtaan ang dumalo sa pagtitipon. No? Hindi lumalaki ang isang ugat ng nag-iisa. No? No man is an island. Kailangan may kasama ka, kapatid. Para meron kang check and balance. Ang kagubatan ay matatag dahil ang mga ugat ng mga puno ay nagkakabit-kabit at nagtutulungan. Ganon din tayo, mga kapatid. No? Ayan, tulad nito. Ganon din tayo. Kung nag-iisa ka, kapatid, wag mong hayang mag-isa ka. Kailangan natin ang bawat isa. No? Amen po ba? Huwag niyong hayaan na magkahiwa-hiwalay kayo. At higit sa lahat, yung obedience. Yan. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pananampalataya na walang gawa o pagsunod ay marupok at madaling gumuho. No? Pagsunod sa kalooban. Amen po ba? Ang tanong ay, paano mo malalaman kung ito ay God's will? Marami mga Kristiyano ang nagsasabing kalooban ni Kristo. Tandaan, si Satanas hindi nananahimik. Paano kung kalooban ni Satanas yan? Para ilayo ka sa Diyos. Amen po ba? O, panibagong pag-aaral yan. Na? Kapag matibay ang iyong pundasyon kay Kristo, dumarating man ang lindol, tulad nung nangyari sa, saan ngayon? Sa Leyte ba? Sa Jensan. No? Hindi ka madaling matumba.
Kapatid, nakaranas ka na ba ng lindol sa buhay mo? Baka hindi pa, kaya ganito pa tayo. Hindi pa natin iniisip yung ating pundasyon. Okay, pangatlo, ang malusog na ugat ay nagbubunga ng paglago. Yan, loading daw. Yan. Ang malusog na ugat ay nagbubunga ng paglago. Makikita mo ang isang Kristiyano kapag lumalago. No? Sabi ni Pablo, magsitatag kayo sa inyong pananampalataya. Nagsisitatag kayo sa inyong pananampalataya. Utos sa atin ni Paul yan. Ang Diyos ay hindi lamang interesado na tayo manatiling buhay espiritual. Nais niya tayong maging mabunga at lumago. Ang challenge sa atin nung last Sunday, kailangan makita sa atin yung fruit of the Spirit. O, kita nyo na. Hindi nyo na naalala last Sunday? Paano tayo magkakaroon ng pundasyon? No? Kayain natin bereyan. Pagkatapos ng church service, pagkatapos nilang dumalo sa pagtitimon, pag uwi nila, pinag-aaralan pa nila ang salita ng Diyos. No? Kami ni Mrs., pag medyo, pag-aralan nga natin ito. Okay, ako na lang. Titingnan ko ulit ang pag-aaralan ko. No? Paano natin pag-aaralan ang salita ng Diyos kung hindi tayo nagtitake note? No? Yung cellphone ko po dyan, kakala mo nagpe-Facebook lang ako dyan, pero nagtitake note po ako dyan. Tapos pinag-aaralan ko po yan pagdating sa bahay. Lalo na sa aming part, halos iisa ang aming tema. Baka magkapare-pareho yun. No? So, paano natin makikita na lumalago na ang ating pananampalataya? Paano natin makikita? Pagbabago ng ugali. Yan. Kapag nagbabago ugali natin, lumalago yung ating pananampalataya. Pero, kung matampuhin pa rin tayo, kapatid, baka hindi ka lumalago. Pero, kung hindi ka nagsisimba o nagcha-church, pupunting Sunday, kapatid, hindi ka lumalago. Ano ba sabi? Huwag kaligtaan ang dumalo sa pagtitipon. Utos yun eh. Hindi naman pakiusap yun eh. Huwag. Hindi naman sinabi, baka naman. Huwag kaligtaan ang dumalo sa pagtitipon. No? Okay. Pag nagbago ang ugali natin, mas magiging mapagmahal tayo. Amen po ba? Mas mapagpatawad tayo. Yung bang, hindi kailangan suyuin na, oh Brad, hindi ka na ng tawad. Yung bang, parang kailangan pa natin i-counsel. Wala namang masama doon sa kina-counsel. May accountabilities naman tayong lahat. Pero kung talagang matatag yung ating pananampalataya, kasalanan man natin o hindi, kailangan natin magpatawad. No? Kailangan natin magpakumbaba araw-araw. Paglago, pagtitiwala sa Diyos. Kapatid, nagtitiwala ba tayo talaga sa Diyos? O nagtitiwala tayo sa tao? No? Mas natuto tayo magtiwala sa Diyos kahit hindi natin naunawaan ang ating kasalukuyang sitwasyon. Nagtitiwala ba talaga tayo sa Diyos? Amen po ba?
Sinong di nagtitiwala sa Diyos? Lahat tayo nagtitiwala sa Diyos, di ba? Amen? O bakit yung iba hindi nagbabasa ng Biblia? Bakit yung iba hindi nananalangin kung may tiwala tayo sa Diyos? Mas may tiwala pa tayo sa tao. Mas may tiwala pa tayo sa sarili natin. Kung nagtitiwala tayo sa Diyos, alam natin na totoong salita, alam natin na lalago tayo, alam natin na makikilala natin ng mas malalim ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Hindi na bababa ang Kristo rito. Hindi ko sinasabing yung second coming Hindi bababa rito ang Kristo para kausapin ka, "Uy, Brad, magbasa ka naman." Hindi po. Ang hinihintay natin na second coming, kaya niya ibinigay ang Bible para makilala natin siya. Yun ay kung nagtitiwala tayo sa Diyos. Pero kung hindi tayo nagtitiwala, sa tingin ko kapatid, hindi pa nakikita na lumalago ang iyong pananampalataya. Paglalago sa paglilingkod. Yan, paglilingkod. Paglago sa paglilingkod. No? Yung paglilingkod, hindi dahil sa napipilitan lamang tayo. Hindi dahil sa nakaschedule tayo. Hindi dahil sa inassign ka. Kundi pupunta ka sa ministry mo dahil meron kang paglilingkod. Pusong servant. Hindi na kailangang i-chat ka. May tayo mamaya Hindi ba dapat mas maganda kung talagang may pusong paglilingkod ka? Pastor, anong oras po ba ang natin? Pastor, meron po tayong mamayang magre-remind. Hindi yung, wala namang chat ba't ako pupunta? Alam naman natin na regular tayong may mga ministry. Amen po ba? Alam natin, pero nasan yung pusong paglilingkod natin, mga kapatid? Sa tingin ko, hindi pa tayo totoong may pundasyon sa Diyos. Ngayon, kung hindi naman talaga tayo pwede, halimbawa lang, kailangan natin magsabi, "Pastor, hindi po ako makakarating. Kasi po, kasama ko ang girlfriend ko." Hindi, joke lang. Papatawa lang ako. Sama na ng tingin nyo sa akin Mag-remind. Para yung mga nandito na may ministry, hindi kayo hinihintay. Amen po ba? Pusong paghandang maglingkod. Yung oras, kakayahan at talento. Tandaan natin, ang puno ay hindi lumalaki sa loob lamang ng isang gabi. Ganon din tayong mga Kristiyano. Yung ating spiritual na buhay, ito ay isang proseso na nangangailangan ng panahon. Kaya nga may discipleship. Kaya meron tayong prayer meeting. Kaya meron tayong Saturday practice. Pero nasaan? Dinidissolve na ba natin yan? Dahil sa hindi matibay ang pundasyon natin, mga kapatid? Aatin lang tayo kapag naka-assign. Pag hindi naka-assign, hindi pupunta. Kapatid, kung totoong kilala mo si Kristo, meron ka ng kusa. Amen po ba? Ito ay isang proseso. Ilang years na ba tayong Christian? Hindi yan overnight. Nalalago tayo. Hindi yan overnight. Pero kailangan natin magtiis, kailangan natin magpatuloy sa paglapit kay Kristo. Amen po ba? Ang akala kasi natin, na-baptize tayo, sinig na tayo, wala na tayong gagawin. Hindi po, kapatid. Dapat makita sa atin yung bunga kung talagang nakatayo tayo sa pundasyon ni Kristo. Yung bunga, nasan yung bunga na yon? Nabanggit na po yan nung last Sunday. Okay, next. Last, overflowing gratitude. Yung ating pagiging maturity. Sabi rito ni Paul, at
laging magpasalamat. No? Okay, overflowing gratitude. Okay, overflowing with thankfulness. Alam niyo ba mga kapatid, kung ano ang pinakamagandang patunay na ikaw ay isang Kristiyano? Na ikaw ay isang mature Christian at may malalim na ugat. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pasasalamat. At hindi puro reklamo. Kasi si ano iniwan ako kasi si ano kinante ako kasi si ano Kapatid, hindi po tayo totoong Kristiyano, hindi po tayo nagmamature. Tapos minsan, kasi late naman sila Delayed din tayo. Kaya naghihintayan. Ako bilib ko kay Brother Lito Lagi niya hindi ko tinataas si Brother Lito, ang Panginoon. Lagi niya sinasabi, kami late din kami perme. No? Ang kanyang puso ay laging napapasalamat. Hindi nagrereklamo. Kapatid, kung mababaw ang ugat ng isang tao o ng isang Kristiyano, mabilis siyang magreklamo kapag hindi nakukuha ang kanyang gusto. Kaya nga yung iba nagkakamatayan na, hindi pa nagkakabati Huwag naman sana mangyari dito, kapatid. No? Kaya ako lagi yung kamusta na? Okay na kayo? Ang mahirap, okay na, kahit hindi pa, natututo pa tayo magsinungaling, kapatid. Ang pundasyon ay hindi lamang ito pundasyon ng ating mga sarili na nakaangkla sa pundasyon ng Diyos. Kapag maganda ang pundasyon natin, maganda ang pundasyon ng church na ito. Dahil makikita ng mga tao, makikita ng Diyos kung anong simbahan meron pundasyon ang simbahan ito. Kung ang pundasyon natin ay nakatayo kay Kristo. Pero kung ang pundasyon natin ay puro reklamo, puro samaan ng loob, makikita sa labas, ay hindi magandang pundasyon yan. Yung simbahan na yan. Gusto niyo ba ng gano'n, kapatid? Dapat hindi po. Kaya tinuturo sa atin ngayon ang pundasyon ng ating sarili. Itinuro na ng ating kapatid na si Kuya Chris nung Sunday. Kung paano tayo magkakaroon ng malalim na pundasyon. Okay. Hindi dapat tayo madaling mapikon, madaling masira ng loob, madaling mawala sa presensya ng Diyos. May bagyo man o may araw. Kahit may luha sa kanyang sa ating mga mata, kaya pa rin niya tayong yakapin ng ating Panginoon. Amen po ba? No? At sasabihin niya, salamat. Salamat, Panginoon, dahil alam kong hindi mo ako iiwan. Asa na yun? Yun ang magandang sasabihin natin sa Lord. Alam niyo po ba, ako blessed na blessed doon sa isang nagbabiral ngayon. Sino nakapanood po noon? Yung sinuntok na nakabisikleta, grabe, no? Nung pinanood ko yun, actually, yung idol kong si Tabanta, ang kamag-anak ni Bon Grabe, Christian pala yung batang yon. Kung tutusin, pag pinatulan niya yung maliit yung kalaban niya, ang liit-liit noon, ang laki-laki niya, kawawa lang yon. Pero dahil matibay ang kanyang pundasyon, anong ginawa niya? Hindi niya pinatulan. Tayo, kapatid, nagkatampuhan lang, pinapatulan na natin Amen po ba? Kaya ako blessed na blessed ako doon sa ano na yan Ano yun? Youth daw, may nag-comment doon. Youth siya ng kanilang church. Pero mo, no? Ang ganda ng pundasyon niya, kapatid.
Tayo, mga kabataan natin dito, pinipilit natin bigyan kayo ng magandang pundasyon pero walang pumupunta. Meron naman, konti lang. Humirit pa eh. Anong pundasyon ang gusto natin? Dapat nga, ako po, nung ako yung naging Christian, yun po talaga ang hinanap ko. Lord, paano ko kayo higit na makikilala? May puso dapat tayo. Hindi yung, tagal naman ang message si Brother OG, mag-ML pa kami. No? Yun ang na-bless ako doon ka batang yon. Kaya yung blessing, kita nyo, ang daming nagbigay sa kanya ng mga regalo. Talagang tinambakan siya ng regalo. No? So dapat ganun ang pundasyon natin. No? Okay. Ang pasasalamat, ang panlaban sa pag-aalinlangan at inggit. No? Kung halimbawa wala ka, salamat, at least meron siya. Ako wala. Salamat, may bahay siya. Kami wala. Hindi yung, ay, buti pa sila may bahay. Nasa 10 utos po yan. Ay, buti pa siya, ang ganda ng bahay. Hindi naman masama ang humanga. Hindi masama, ha? Pero kapag nakapokus ka na ron, yung 100% na nakapokus ka na ron, yan po ay isang inggit. No? Yung bang wala ka nang ginagawa, pang araw-araw na buhay, kundi bantayan yung buhay ng kapitbahay mo. Buti pa sila, may lechon. 4 piece kasi. Kami hindi eh. Wow, buti pa sila. Sa sweldo na naman sa 4 piece. Kami hindi eh. No? Ako madalas ko sinasabi yan sa Tagalusong. Kap, buti pa sila sa senior. May, may payout na naman. Eh, di dapat nga magpasalamat ka. Sabi, bakit naman? Eh, at least wala ka pang payout. Ibig sabihin, hindi ka pa sakitin. Hindi ka pa senior. Hindi ko sinasabing sakitin ng mga senior, ha? Kasi si Pastor, malakas pa yan eh. Hindi po ba? Kaya nga sila binibigyan ng payout para meron siya ng pantustos sa kanilang maintenance. Oh, hindi ka ba magpapasalamat doon? Ang pasasalamat, kapag tayo ay nagpapasalamat, kinikilala natin ang sovereignty ng Lord. Yung kanyang katapatan at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. No? Kaya dapat tayo nagpapasalamat tayo kasi dahil next, yan, dahil sa biyaya ng kaligtasan. Magpasalamat tayo kasi niligtas tayo ng Diyos. Amen po ba? By grace. Magpasalamat tayo dahil sa katapatan ng Diyos na walang katapusan. Pero mo kapatid, kung hindi tapat ang Diyos, nung nagkasala ka, pwede ka naman patayin eh. Amen po ba? Pwede ka naman patayin. Pero dahil tapat ang Diyos, binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay at magbalik loob sa Kanya. Kaya meron tayong repentance. No? Nagpapasalamat tayo dahil sa kanyang pag-iingat sa gitna ng mga pagsubok. Amen po ba? Ito, experience namin ni Pina. Nakito ko na to. No, nakaranas kami ng todo bagyo. Inuuga ng bahay namin. Akala namin, lili pa rin na talaga. Asan lakas talaga? No? Pero iningatan kami ng Diyos. Pray kami, iningatan kami. Okay. Pangapat, at sa kanyang pagpapala na bago bawat umaga. Tuwing umaga, may bagong pag-blessing si Lord sa atin. Amen po ba? Ano yung mga blessings na natatanggap natin ngayong araw na to? Una, buhay. Pangalawa, hangin. Abay, pumunta ka sa hospital, may bayad na oxygen ngayon. Di ba? Oh. Ano pa? Pagkain. Di ba? Maraming blessing ang Diyos sa atin. Pero never tayo nagpapasalamat. Kakain na lang tayo sa Jollibee. Hindi pa tayo magpapasalamat. Hindi tayo nagpipray. Bakit? Nakakahiya kasi maraming tao.
O nakita nga ako ni Hana sa Jollibee, sabi ko, ba't mo tinawag? Di sana nalibre kita. Pero buti na lang, wala na akong pera, hindi ka na pumunta. Wow. Hindi. Magpasalamat. Kaya, ito yung hamon natin. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, no? Napakaraming bagay ang gustong humatak sa atin, sa attention at maglayo sa atin ng Diyos. Napakarami. Gadget, nilalayo tayo sa Diyos. No? Gadget, mga games, nilalayo tayo sa Diyos. Mga kaibigan, hindi ko sinasabing masama ang kaibigan, ha? Ang sinasabi lang natin, may mga kaibigan na masama at may mga kaibigan na dinadala ka sa Panginoon. Mga girlfriend, mga boyfriend, yung mga nililigawan natin, marami ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Ngunit ang hamon sa atin ng Colossus chapter 2 verse 7, malinaw na malinaw sa atin ngayon. Una, magkaroon tayo ng malalim na ugat kay Kristo, magpatibay ng pundasyon sa kanyang salita, lumago sa pananampalataya at mamuhay ng may pasasalamat. Ang isang puno na may malalim na ugat ay hindi natatakot sa bagyo. Gayon din tayo, mga kapatid, ang mananampalatayang may malalim na ugat kay Kristo ay nanatiling matatag anumang pagsubok ng buhay. Amen po? Kaya kapatid, kamustahin natin yung ating spiritual na buhay. Kamustahin natin yung ating ugat kung saan nakatanim. Kung titingnan natin yung ating buhay kapag walang nakakita, sino tayo sa harapan ng Diyos? Tulad ng sampuno, ang ugat hindi nakikita pero may matatag na pundasyon. Ganon din tayo. Hindi man tayo nakikita, pero kung ang pundasyon natin ay Kristo, dapat mamunga ng malago, no? Ng maayos at maganda. Ang iyong sikretong buhay, kapatid, ay ito yung panalangin. Hindi ko alam kung paano kayo manalangin o kung nananalangin pa kayo. Ang inyong personal na pagbabasa ng Bible, hindi ko rin alam, kapatid. Pero ito yung mga sikretong hindi nakikita ng tao, pero kitang-kita ng Diyos. Hindi man makita ng tao, pero tinitiyak ko sa inyo, kitang-kita yan ng Diyos. Gaano ba ito kalalim ang iyong ginagawa? Kapatid, wag na nating hintayin na dumating ang susunod na bagyo ng ating buhay. Ito man ay sakit, problema sa buhay, problema sa sarili, o may krisis tayo sa pinansyal. Bago natin maisipang magkaugat, ngayon pa lamang, kapatid, habang may pagkakataon, kapatid, ibabaon natin ang ating buhay sa pag-ibig at katotohanan ni Jesus. Amen po tayo.